Praise God. Tayo po'y muna ay manalangin mga kapatid. Praise God. Hallelujah Lord God. Hallelujah. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli Ama, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo Lord God, sa inyong walang hanggang pag-ibig sa amin Lord God, na hindi namin mataros-taros Panginoong Diyos, at talagang ang inyong sakripisyo po sa amin ay tunay ngang nakikita sa bawat isa po sa amin. Ang inyong mga biyaya Lord God, na patuloy po ninyong ibinubuhos sa iglesyang ito Lord. Salamat po Ama sa munting iglesia na ito Ama, na pinagkaloob po ninyo sa amin, na kung saan dito ka patuloy na nangungusap po Ama, upang patuloy na ihanda ang inyong munting iglesia Panginoong Diyos. Idinadalangin ko po Lord God, kayo po ang manguna sa buong gawain ito. Kayo po ang patuloy na mapapurihan Panginoong Diyos, at ang maitaas Lord God. At kayo po ang patuloy na mangusap. Gamitin po ninyo ang munting limpak na ito Panginoong Diyos, at batid po ninyo Lord God ang limitasyon po, kayo po ang siyang patuloy na maghayag o Ama, at patuloy na kumilos Panginoong Diyos hanggang sa message Panginoong Diyos. Salamat o Ama, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa, maging sa aming nakatatanggang kapatid Panginoong Diyos na wala po dito. Saan man siya naroroon ngayon Lord God, alam po namin ang inyong paggabay at proteksyon ay nasa Kanya Lord God. Salamat Ama, muli po namin binabalik sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Atin pong buksan ang banal na kasulatan sa Mark 5:22 hanggang 43. Medyo mahaba-haba po mga kapatid, pero ako po isubaybayan po ninyo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi niya, "And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. And when he saw him, he fell at his feet, and besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death." Mamamatay na yung anak niya. "I pray thee, come and lay the hands on her, that she may be healed, and she shall live. And Jesus went with him, and much people followed him, and thronged him. And a certain woman, which had an issue of blood 12 years, iba namang ibang pangyayari, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse, lalong lumala. When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment. For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole." Mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesus, gagaling ako. See? "And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the plague. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes? And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me? And he looked round about to see her that had done these things. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth. And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plagues. While he spake, there came from the ruler of the synagogue house certain which said, Thy daughter is dead." So may dumating na doon sa papunta pa lang ang Panginoong Hesus doon sa bahay nung ni Jairus, may nagbalita na kagad. "Thy daughter is dead. Why troublest thou the master any further?" As soon as Jesus heard the word that was spoken,
He said unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. And he suffered no man to follow him, save Peter and James and John, the brother of James. And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly. May mga nagsisitangis na kasi nga patay na yung ano. And they laughed him to and when he was come in, he said unto them, Why make you this do? Bakit nyo ginagawa ang mga bagay na ito? And weep. The damsel is not dead, but sleepeth. And they laugh him to scorn. So yung mga nagsisitangis biglang nagsitawanan. Kung imagine niyo yung pangyayari na ito, parang But when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entered in where the damsel was laying. And he took the damsel by the hand, and said unto her, Talitha cumi, which is being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise. And straightway the damsel arose and walked, for she was of the age of 12 years. And they were astonished with a great astonishment. And he charged them straitly that no man should know it, and commanded that something should be given her to eat. Praise God. Tayo po yung magsisiupo. Praise God. Ang ibinigay po sa akin na exhortation sa umagang pong ito ay may pinamagatan ng ating propeta na proving His word. At nitong nakaraang linggo mga kapatid, today na marami ring trabaho, pero sabi ko nga sa ating isang kapatid, kung pwedeng kunin niya muna yung slot na ibinigay sa akin. Pero niloob ng Diyos na siya ang nagbigay ng panahon at oras para patuloy niya akong magamit sa ikasusulong ng ebanghelyo ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos mga kapatid. At kagabi nga parang sinasabi ko, isabihin na dun sa kapatid, kaya lang niloob ng Diyos na siya rin pala yung gagamitin sa araw na ito. At talagang wala talagang kawala. Sabi ko, Panginoon, kayo po ang patuloy na mangusap sa munting iglesia ninyo dito sa Doha. At sabi nga niya, there's a scripture in the Bible, in 1 Thessalonians 5:21, where it is written, prove all things. Amen. Hold fast to which is good. Amen. When anything is proven, it will either be proven right or wrong. And when there's anything in question, it should be proven until you find out what is right. Amen. And then, as you find what is right, kung nakita na natin na ito'y tama, pinakatama talaga, it said, hold fast. Hawakan na ninyo ito. Hold it tight. So that it will not slip. Hold fast to that which is good. After it's been proven right, and anything that's proven not right, sabi ni Brother Burnham, not right, then turn it loose. Bitawan na kaagad. As quick as you can. Get away from it. Don't never hold onto the wrong thing. So, sino man, siguro naman lahat po sa atin ay ayaw humawak sa maling bagay. Amen. Kaya salamat sa Diyos sa ibinigay na kapakumbabaan dito sa munting iglesia na ito. At pag nakita natin na proven by the message, proven by the Word of God, para saan pa? Para hindi nating hawakan, di ba mga kapatid? Siguro kailangan dapat ganito ang maging attitude ng mga
denomination o kaya mga end time sa panahon na ito. At kapag nakita na nilang it is proven by the word, proven by the message, pasasaan pa? Hold it. Sabi nga ni Brother Burnham. Kaya nagkakaroon lang ng pagdivision sa iba't ibang iglesia, nagtayo ng iba't ibang mga denomination dahil sa maling pagkaka-interpret ng salita ng Diyos. At sabi nga ng ating kapatid, kapag wala ang banal na espiritu na magpapaunawa sa isang tao, hindi niya maunawaan ang banal na salita ng Diyos. Na kahit anong effort ng gawin ng tao, kahit anong itayo na organisasyon ng isang tao, hindi rin niya mauunawaan ang salita ng Diyos. Sabi nga, merong kasabihan, prove it and I'll believe it. So, patunayan mo muna bago kami maniwala. Merong pangungusap na ganito ang mga sanlibutan. Pero sa Diyos, hindi ito uubra, mga kapatid. But this doesn't work always because God has in every age fulfilled and proved the work that He has set out for that age and spoke it in His word. And every time that God's word has been proven in the age, the majority has turned it down. You can only have faith as God gives you faith. Faith is a gift of God. So makikita natin yung panahon ni Noah, nung sinabi ng Diyos na kay Noah na uulan, walang maniwala sa kanya. So 120 years siyang nangangaral at ipinangangaral yung mensahe na uulan kasi sa sobrang kasamaan ng tao at sa sobrang kasamaan ng tao kailangang pumasok ang sinuman sa arka na ipinagawa sa kanya ng Diyos. Pero dun sa 120 years na yon, walang naniwala. So siguro kung pupunta tayo dun sa lugar na yon, yung sa panahon na yon, kapag nung nangangaral si Noah, siguro pinagtatawanan siya. At sabi niya, wala naman ulan. Paano mo may puprove ngayon na uulan? Hindi pa umuulan sa panahon na yon. Hindi pa nakikita yung ulan. Yung hamog lang ang dumidilig sa lupa. Paano uulan? Pero God said, it will rain. Amen. That's right. Amen. At yung sinabi ng Diyos, seryoso siya dun sa sinabi niya. Praise God. Amen. At bawat lumabas sa bibig ng Diyos, sa salita ng Diyos, it is proven to be right. Amen. And it will go until eternity. Amen. Ako pwede po akong magkamali, pwede akong mangako, tapos pag inasahan nung pinangakuan ko at nakalimutan ko, so ang tao maaaring magkamali, pero ang Diyos, once He said something and promised something, He will gonna prove it, that He will gonna fulfill it. So yung hinahanap na mga prueba ng mga tao na yun, na makasalanan, ipinakita ng Diyos yung prueba sa pamamagitan ng pagpapadala ng baha. So nakita na nila yung prueba, pero huli na. But in the face of all this undoubting age and things that we have went through and live in today, the worst of all, in the face of all this doubt, lahat ng mga na hindi naniniwala, God does go right on proving His word to be right as He has in every age. Sabi sa Romans 3:3, for what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? God forbid. Yea, let God be true, but every man a liar. As it is written, that thou mightest be justified in thy saying, and mightest overcome when thou art judged. So, maniwala man sa hindi ang tao, magaganap ang salita ng Diyos. That's right.
Unbelief doesn't stop God. Maniwala man o sa hindi, sabi ko nga kanina, hindi nila mapapahinto ang Diyos. It doesn't hinder Him. Magulang man siya, kaibigan man siya, kung hindi sila maniniwala sa pangaral, sa mensahe sa kapanahunan na ito, hindi mapapahinto ang Diyos sa kanyang mga plano. Whatever God say, it's still going to happen. Unbelief doesn't do nothing but condemns the unbeliever. The unbelief will send the unbeliever to hell. Yun lang ang kahihinatnan ng mga hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesus. It will rob him on every blessing promised to him. But it doesn't hinder God from going right on with the believer. Unbelief doesn't stop God. It's only stop the unbeliever. God knowing that there would be unbelievers. Alam na ng Diyos na may hindi talaga maniniwala. Mula pa nung bago itatagan sa libutan, may mga tao talagang hindi maniniwala. Knowing there would be unbelievers and how the majority would be unbelievers. He, by foreknowledge, predestinate a seed for every age that would believe it. For each age goes right on with His word. Everything right on time. Everything right on time. Lahat, nasa oras. Nakaplano lahat. Nothing hinders God. He goes right on. And every click is moving just exactly right. He has predestinated us, tayo ng mga ipinanganak ng Diyos, and unto the adoption of the children by Jesus Christ. His foreknowledge knowed what you would do. So by foreknowledge, He can set in order, and He's made everything to work for His good and for your own good. Kung inyong mapapansin mga kapatid, ngayon na lang natin nalalaman kung bakit nating naranasan yung mga bagay na hindi noong unang hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. Kasi minomold tayo ng Diyos sa kanyang dakilang layunin. And it's just exactly right. Siguro kung papasok tayo sa kaisipan ng Diyos, nagplano ako. Ngayong March 27, 2015, makikita ko ang aking mga anak na dito sa lugar na ito. Kaya magpo-provide ako ng munting lugar na ito para nila pagdausan. Magpo-provide ako ng hayaan kung lumikha sila ng mga airfield, ng mga construction para may mapaglagyan, mapagtrabaho ng aking mga anak. Si lahat naka-order na dahil dun sa mga pinili ng Diyos bago pa itatagan sa libutan. Kung minsan may nangyayari sa ating buhay na parang hindi makatarungan, para bang napaka-unfair ng kung minsan sa trabaho natin, kung minsan sa mga nakakasalumuho natin, ang kasamaan ay lalong lumalala, ang mga api ay lalong naapi. Pero hindi dapat tayo malumbay at mapanghinaan ng loob mga kapatid, sapagkat ang lahat ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubutis ng lahat ng mga umiibig sa Diyos. Sabi nga doon kanina na all things work together for good to them that love God. Yung kagabi nga na pagsisharingan, kapag naghihintay ka ng service o kaya bus, tapos ipinalangin mo, hindi dumating, hindi dapat natin isipin na pinabayaan mo ko, Panginoon. Bakit hindi mo ko pinrovide ng sasakyan? Pero in His plan, maybe there is a purpose. Ako nga kung tutuusin mga kapatid, sa trabaho namin, yung amo namin, panay ang sigaw. Panay ang sinasabi nga nila high blood siya. Pero
ipinapanalangin ko siya sa Panginoon at nakikita ko siya na para din yun sa aking ikabubuti. Para maituwid yung aking mga mali, maituwid yung hindi tama sa buhay ko. At ginagamit sila ng Diyos para hindi ka masira ang buhay mo. Kundi ginagamit sila para i-mold ka. I-mold ang iyong karakter patungo sa karakter na katulad ng sa ating Panginoong Hesus. God will prove His promise to the believer. Praise God. He proved His word of promise true to Abraham in this age. Si Abraham nung kapanahon niya, pinangakuan siya ng isang anak. Pero God will prove it na ibibigay niya ang ipinangako niya. Kahit na matanda na sila, kahit na tumanda na si Sarah at saka si Abraham, God will prove it. And tutuparin niya yung pinangako niya sa mga sisisampalataya sa kanya. Kahit nagaano man katagal yung ipinapangako niyang pag-agaw, God will prove it. At He will gonna fulfill it. At nakita natin sa mga panahon na dumating sa banal na kasulatan, whatever God has promised at sa kanyang mga salita, tinutupad niya ito. At meron tayong pagsasaligan ng ating pananampalataya, kundi ang salita ng Diyos. Ang mga sinabi ng Diyos sa kanyang mga lingkod na propeta, na ito'y mangyayari. Doon nga sa basa ko sa Facebook, lahat ng tumutulig sa propeta na yung California hindi daw lulubog. Pero marami na rin ang nagsasabi, mga geologists, mga scientists, na malapit nang bumigay yung fault line doon sa California. At kahit nagaano mang katagal na hindi pa niya isinasagawa ang mga bagay na ito, malamang binibigyan niya pa ng panahon yung mga tao para magsisi. Kasi God is rich in mercy, mga kapatid. We just hold on to what God said. Sabi nga sa Romans 4:20, sabi ni Abraham, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, being fully persuaded that He had promised, He is able also to perform. He considered only what God said, and knowed God would prove that He said. God proves what He say He'll do. In the midst of unscientific and scientific, and amongst anything, whatever it is, God proves what He's right, that He's right. Always prove His words. He's right. All others are wrong. But remember, He keeps all of His promises of blessing as well as He does His cursing. God told Adam and Eve what would happen when they disbelieved the word. Sinabi na ng Diyos kay Adam, kung ating mapapansin, sinabi na ng Diyos kay Adam na sila'y tiyak na mamamatay once na kumain sila nung ipinagbabawal ng prutas ng Diyos. The day you eat thereof, that day you die. And God meant just exactly what He said. Always does. He means that He says. So hindi naman nagbibiro ang Diyos nung sinabi niya kay Adan yung utos na yun na tiyak na sila yung mamamatay. So makikita natin yung proof ngayon na maraming mga patay sa mga sementeryo. So God proves His word. Now, dahil dun sa kasalanan na ng ating mga magulang na sila Eva at Adan, nangamatay lahat ng mga tao at meron tayong mga kamatayan.
Pero ipinangako sa atin yung buhay na walang hanggan. At may darating na pag-agaw. At pagkabuhay na mga muli. But God had said, you will die, and God proves it so. And we can see it. He meant what He said. Sabi niya, He also keeps every word He said about His blessings. Every promise God keeps. You have to choose which one you want. His blessing by believing it, or His cursing by perverting it. If you pervert it and believe the perversion side of it, then you're cursed. So saan pa ba tayo pipili, mga kapatid? So piliin na natin yung sinabi ng Diyos. Amen. If you believe it just the way we wrote it and hold on to it, then you'll be blessed. So yung mga salita ng Diyos, kung minsan hindi pa natin nauunawaan, just hold on to what God said. Yung sinabi ng Diyos, hold on. Bibigyan niya rin yung kaunawaan. God will prove His word whatever the circumstances. God proves His word to Joshua that they will going to pass to the river Jordan into the dry land and inherit the land that God promised to Abraham. So whatever the circumstances, nung panahon nga ni Joshua, nung ipinadala ni Moses sila sa lupang pangako upang tiktikan, ang report nung 10, may mga higante dun sa lupa. Hindi natin kaya. Pero dun sa dalawa na si Caleb at Joshua, sabi niya, we can able to possess it. Na kahit na gaano kalaki yung lugar, ipinangako na sa atin ng Diyos eh. So para bang yung mga progressive revelation natin sa panahon na ito, na parang mga higante. Pero dahil doon sa attitude nila Joshua and Caleb, para lamang silang tinapay. Sabi nga, tinapay nga naman talaga, pagkain para sa kapanahunan. When Joshua will cross the river Jordan, sabi nga, mataas yung tubig nun. Kung babasahin natin yung istorya nung kay Joshua, sa Joshua 3, sabi niya, at nangyari nang umalis ang bayan sa kanilang mga tolda, upang tumuwid sa Jordan, ay nasa unahan ng bayan ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan. At nang dumating sa Jordan ang mga may dala ng kaban at ng mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaban, ay nabasa sa gilid ng tubig, sapagkat inaapawan ng Jordan ang lahat niyang pangpang sa buong panahon ng pag-aani. So yung circumstances sa panahon na yon, mataas yung tubig. Pero sinabi na ng Diyos kay Joshua na tatawid sila. Sinakita nyo yung circumstances nung mga panahon na yon, parang napaka-imposible po, di ba? Pero God will prove it. That's right. So nung tumawid yung mga saserdote, pumunta sila sa gitna ng ilog Jordan, nahawi yung tubig, di po ba? At lumakad sila sa tuyong lupa. Amen. That means that God will prove His word whatever the circumstances. Amen. Faith is the master of all circumstances, mga kapatid. Lahat ng sinabi ng Diyos ay sampalatayahan lang natin at patuloy nating panghawakan, mga kapatid.
God proven His word to that a virgin will conceive. So nung sinabi ng Diyos kay Isaiah na maglilihi ang isang dalaga, siguro nung panahon na yun, walang maniwala sa kanya kasi parang napaka-imposible. Pero tinupad ng Diyos sa pamamagitan ng nung panahon ng ating Panginoong Hesus, di ba? Na God will prove His word. Amen. That's right. Now God will prove His word to Jairus. Kung ating makikita, pinuntahan siya ni Jairus doon pumunta si Jairus na isang pinuno ng sinagoga upang humingi ng tulong sa Panginoong Hesus kasi nga mamamatay ang kanyang anak. So, siguro kapag itong si Jairus, isa siyang pinuno, siguro nahihiya pa siyang lumapit sa Panginoong Hesus kasi nga isa siyang ruler. Pero dahil ang anak niya ay mamamatay na, hindi na siya naghintay. Kailangan na niyang umaksyon. And besought him greatly, saying, My little daughter light on the point of death. Mamamatay na yung aking anak, sabi ni Jairus sa ating Panginoong Hesus. I pray thee, come and lay thy hands on her. Sabi nga ni Brother Burnham, mga kapatid, ganito ang pagkakaiba natin sa mga Hudyo. Na yung mga Hudyo kailangan pang patungan yung kung halimbawa may sakit, papatungan ng ating Panginoong Hesus. Kailangan pang puntahan. Pero sa mga hentil, sabihin mo lang yung salita, gagaling na ang aking anak. Yung kaibahan, nung mamatay ang Panginoong Hesus, kung ating mapapansin, ibinigay ng Diyos yung schedule kung kailan siya mabubuhay. Pero walang naghintay. Pero sa mga hentil, hindi binigay yung schedule, pero patuloy na naghihintay. Now, Jesus went with him. Sumama ang Panginoon Hesus kay Jairus. Kasi nga hinihiling niya na patungan ng kamay. Hinihiling ni Jairus na patungan yung kanyang anak na mamamatay na. Sabi sa 5:35, while he spake, they come from a ruler of synagogue house. Sabi niya, while he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain, which said, Thy daughter is dead. So dito sa circumstances na to, patay na yung anak niya. So, wag mo nang abalahin yung guro. But Jesus must prove na pagagalingin niya yung anak niya. And as soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto her, unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. So kung yung time na yon, nung nalaman niya ng patay na yung anak niya, siguro dumadating din sa puso niya na wala nang pag-asa. Hindi ko na kailangan pang abalahin yung guro. Pero dito sinabihan siya ng Diyos, Be not afraid, only believe. Now kailangan niyang i-prove yung sinabi niya na pagagalingin niya yung kanyang anak. And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly. So nadat na niya yung pangyayari doon sa bahay niya, na umiiyak na yung mga tao.
patay na yung anak niya. Pero sinabi ng Panginoong Jesus, why make you do this do? Bakit nyo ginagawa ang mga bagay na ito? Bakit kayo umiiyak and weep? The damsel is not dead, but sleep. So sinabi ng Panginoong Jesus na natutulog lang yung anak niya. So he must, kailangan niyang i-prove na natutulog nga yung bata. Pero nung narinig ng mga nakikinig yon, sabi nga, they laugh him to scorn. Parang tinuya-tuya pa siya at pinagtawanan. Pero ang Diyos natin, pag sinabi niya, ito'y tutuparin niya, mga kapatid. At dito sa pangyayari na ito, binuhay niya yung bata na patunay lang na tutuparin ng Diyos ano man ang sinabi niya. Yung salita ng Panginoong Jesus, sabi niya, like in the days of Noah, and like in the days of Lot, so shall it be the coming of the Son of Man. Sa palagay niyo, nagbibiro kaya ang Panginoong Jesus nung sinabi niya yon? At nakikita na natin yung fulfillment sa panahon natin ngayon. In the days of Noah, sabi nga sa Genesis 6:5-11-12, nabanggit din kanina ng worship leader. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all the flesh, and corrupt his way upon the earth. So yung patunay ng sinabi ng Panginoon na like in the days of Noah, nangyayari sa panahon natin ngayon. Na lahat ng sinabi ng Panginoong Jesus ay mangyayari. Yung sa days ni Lot, even as Sodom and Gomorrah, and the cities about them, like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange place, are set forth for an example, suffering the vengeance to eternal fire. So yung panahon natin ngayon, talagang talamak na yung homosexuality. At pinatutunayan na ito na malapit na talagang dumating ang Panginoong Jesus. Not only in this world today full of violence and sexual immorality, including homosexuality, this evil have now been turned into entertainment. Naging entertainment na yung mga bakla nagsisipag palabas pa sa mga entablado. Akala nila tama yung ginagawa nila. All that believe the message of that age come in and was saved. Lahat ng naniwala nun sa panahon ng message ni Noe ay naligtas. All who did not believe the message and the messenger perish. And all who truly believe the word of God today will be taken out. All that does not believe the word of God will perish with the world. Because they are of the world, and everything that's in the world must perish with the world. Sabi nga ng banal na kasulatan na, if you love the world, the love of God is not even in you. Kaya patuloy tayong manahan sa salita ng Diyos.
Ngayon sa nalalapit na pag-agaw, patuloy na kumikilos ang kalaban. At double time pa siya kung kumilos para dayain maging ang pinakahirang. Kaya patuloy tayong humawak mga kapatid sa kanyang mga salita, sa salita ng Diyos. There will be a resurrection, mga kapatid. And He will gonna prove it na ito'y mangyayari. Wag nawang sa ating masumpungan na sige nga, patunayan mo na magkakaroon ng resurrection. Only believe on what Jesus said. It will happen. Because whatever He said, ito'y mangyayari mga kapatid. And He will gonna prove it. And every promise and every word that na pinasulat sa banal niyang kasulatan ay mangyayari ang lahat ng bagay mga kapatid. Praise God. At doon na lang tayo mga kapatid. God will prove His word. He will prove His word mga kapatid. At salamat sa Diyos at dito na lang po tayo dinala ng Panginoon sa araw na ito.